please welcome Senator Manny Villar. Our next guest is former Speaker and Senate President Manny Villar, yung tinatawag na lumaki sa hirap at tiyaga. Welcome to this job interview, Senator. Dalawa na ang natapos, puro naman mahusay ang sagot, no? We hope, of course, and we think you will match them answer by answer. Basically, your audience here is composed of local government champions. About 100 of them who did the workshop to establish and identify yung key development issues affecting local governments. And yung tatlong main issues that have been identified revolve around resources, autonomy, and accountability. For example, yung tungkol sa resources, ang feeling, there should be more resources given to local governments, but the principle should be more for the poorer governments and less for the more blessed. But there should also be accountability. You give more resources to local governments, you should also expect more performance. No? And of course, for them to be more effective in performing their functions, they also need a higher level of autonomy. So itong tatlong issues, resources, autonomy, and accountability, are the main issues that will be taken by the local governments to their constituents. Ang tinatanong dito, ano ba ang stand ninyo tungkol sa itong tatlong major issues? When you bring your campaign to the constituents, ano bang sasabihin ninyo tungkol dito? Alam mo, sa resources, parati niya pinag-aawayan, national and local. Ang mahalaga kasi, palakihin natin yung resources. Kasi kung talagang sa mga darating na panahon, puro paghahatian natin, yung maliit na pie, wika nga, parating kulang. Nakikita natin ngayon ang kakulangan sa national government, umiiyak yung mga kababayan natin sa mga ospital, hindi makapagpagamot. Ang mga eskwelahan natin ay mga SUCs, state universities, kulang na kulang ang pera. Nakita natin yung itsura. Ang ating mga pulis, walang baril. Ang ating armed forces, kulang na kulang sa mga kasangkapan. So, nakita natin na habang nakikita natin na kulang yun sa local governments, nakikita natin na kulang din ang national government. So mahalaga na palakahin natin talaga yung national government na pera at mabigyan pa ng dagdag yung local. Kaya dito napakahalaga na ambisyonin natin muna itaas yung revenues ng national government. Noong dati kasi, alimbawa, 17% na ang ating koleksyon ng in tax revenues over GDP. Dati 17% na yan during the time of FDR. Ngayon, nasa 13% na lang. Yung 4% na yan, mga 280 billion pesos yan. Kung yan, efficient ang koleksyon natin ng buwis, wala masyadong natatapon, malaki ang maitutulong, malaki ang income, ang kikitain ng national government, malaki ang maitutulong sa local. Sa ngayon kasi, nag-aagawan tayo sa maliit eh. It is very important that the economy is managed very well. Napakahalaga niyan. Kasi dyan manggagaling lahat para hindi tayo nag-aagawan sa kulang na kulang. So ngayon dito, naagrabyado yung local government, nadidelay ang release minsan, at ang basihan ng release yung mga nakakaraang taon na koleksyon. Sa aking palagay, dapat maitama yan. Pero maitama sa paraan na hindi naman maapekto yung services naman na kinakailangan ibigay din ng national government. Autonomy, dapat talagang bigyan naman ng local government. Meron naman tayo na, ang nangyayari kasi medyo marami rin naman local government. May kakulangan, dapat alalayan yan. Ang kailangan sistema natin kasi, yung mga magagaling na local government officials, marami ako nakikita ngayon dito. Dapat yan, bigyan pa natin ng insentibo yan. Yung magagaling talaga kasi kailangan mag-create tayo ng kultura ng competitive
competitive. We have to create a competitive environment. Na dapat talaga yung mga mabibigyan ng award, na reward, yung mga magagaling. At mabibigyan ng mas maraming proyekto, mas maraming pera kung magaling ka. At yun namang mga kawawa naman, maalalayan. But kailangan din yan eh. So yung mga local government officials halimbawa na gusto mag-aral, dapat meron tayong provision dyan na sila ay kayang mag-aral kung kinakailangan nila, kung gusto nila. At maturuan din. Gusto magpaturo. So, and then, bahala na sila. Pagka nagagawa mo na yan, kailangan na yung maximum na autonomy. Accountability, dapat naman talaga lahat ng pera. I-account mo yan. Bawat isang kusing, whether national or local, dapat i-account mo yung pera. Kaya dapat maliwanag yan. Dapat transparent yan. Bawat isang kusing, dapat i-account natin yan. Pero mahalaga rito, yung tulungan ng national and local. Hindi dapat mag-aaway yan. Kasi maliit yung pie. Nakikita ko yan. Lahat sa national government agencies humihingi, umiiyak, kulang. Local, humihingi din. Kamukha nito nangyari sa Ondoy. Nakita natin dito, wala malang presensya ang national government. Ang hina. Hinahanap ng mga local government nung kasalukuyang humihingi ng tulong yung ating mga kababayan. Hindi makapasok kung masyadong national. Kailangan din kasi yung may mga trahedya na hindi kaya ng lokal, pasok naman ng national. Kailangan din may kakayahan. Kaya maganda sana maging smooth ang relasyon nilang dalawa. Okay. Thank you. We'd like to now move to the